Panoorin po natin mga ka-curious ang naging pahayag ni Kim Chiu patungkol po sa milagro na nangyari po sa kanyang mahal sa buhay nang dahil po sa kanyang mataimtim na panalangin po sa ating mahal na santo na si Padre Pio. Panoorin po natin ang video na ito. Kanang naging devote ko ni Padre Pio kay kanang ang pinaka-kanang nagpa-strong jud sa akong faith is ang akong sister, ang akong ating lakang na kanang kuan jud siya kanang hapit na siya mamatay jud. Tinuod jud lagi mo lang katawanan paminaw pero kanang hapit na jud siya kuhaan sa Ginoo. Okay. Pero ingon ko ayaw sa niya. Taga-adlaw jud ko nag-ampo sa Padre Pio kanang doktor jud ko atubangan jud niya kanang hilang na lang jud ko. Ako nagigihatag tanan. Iko kanang Padre Pio kung sa jud imuhang ihatag sa ako kanang buhi alang jud ang akong maguwang. After mga 10 minutes magawas na ako sa church, nanawag ang yaya. Ingon siya, "Kim, ilihog imong achi, ilihog di ko hala ni ilihog achi." Hilang jud ko ito. Kanang maminaw jud ang Ginoo basta imo lang jud magampo lang jud sa imong kasing-kasing ug imo lang jud ihatag ang tanan sa iyaha. Kay ingon man si Padre Pio, di ba? Kanang pray, hope, and don't worry. Sa Bisaya. Ayan, talagang saludo po tayo sa kay Kim Chiu dahil po sa kanyang naabot sa buhay, sa kanyang katanyagan. Kanya pa rin pong ipinapakilala ang kapangyarihan ng ating Panginoon sa pamamagitan po ng kanyang mga sharings sa isang religious organization na ito na kanyang pinuntahan. Ay pinapakilala niya pa rin po ang kapangyarihan ng ating Panginoon at ang kanyang debosyon bilang isang tunay na Katoliko. Again po, ang panalangin po sa mga santo tulad po ni Padre Pio ay may mahalagang papel po sa ating pananampalatayang Katoliko. Sa pamamagitan po ng panalangin, tayo mga deboto po ay humihingi ng tulong, patnubay at pagmamahal po mula sa mga santo bilang mga tagapagtaguyod ng ating mga kahilingan sa ating Panginoon. And that is very biblical dahil po sabi nga ni Santiago, the prayer of the righteous person is powerfully effective. May kapangyarihan ang panalangin ng taong matuwid. Ang panalangin po sa mga santo ay hindi po nangangahulugan na sila mismo po ang nagbibigay ng mga biyaya o nagpapagaling sa isang tao, kundi sila po ang tagapagtaguyod lamang ng mga kahilingan nating mga deboto sa harap ng Diyos. Kagaya po ng sinasabi sa Revelation chapter 5 verse 8, sinasabi po doon, the prayer of the saints. Ang mga santo po ay mga halimbawa ng mga taong may malalim na ugnayan sa Diyos at nagpapakita po ng kabanalan ng kanilang buhay. Sa pamamagitan po ng kanilang patnubay, panalangin, tayo mga deboto po ay humihiling ng tulong mula sa mga santo upang mas mapalapit pa tayo sa Diyos at matamo ang mga biyaya mula sa Kanya. Sa Biblia po makikita natin ang mga halimbawa ng panalangin at paghingi po ng tulong mula sa mga santo. Sa sulat po ni San Pablo, sinasabi niya, tayo ay napapaligiran po ng napakaraming saksi. Ang mga saksi na ito ay mga taong nagpapakita ng pananampalataya at kabanalan sa ating buhay. Sa pamamagitan po ng halimbawa ng mga santong ito, sila po ay nagbibigay inspirasyon po sa atin at patnubay sa atin sa ating mga panalangin at pakikipag-ugnayan sa Diyos. Bukod po dito, ang paghingi po ng tulong at panalangin sa mga santo ay napapakita po ng pagkakaisa sa isang komunidad ng simbahan. Kagaya pa rin po ng sinasabi ni San Pablo, Ephesians chapter 4 verse 16, pinabanggit na ang mga iba't ibang bahagi ng katawan ng simbahan ay nagkakaisa at nagtutulungan para sa paglago at pagpapalaganap ng pananampalataya. Ang mga santo po ay bahagi pa rin ng malawak na komunidad ng mga mananampalataya at ang kanilang patnubay at panalangin ay nagbibigay ng lakas at nagpapalakas pa rin sa ating mga mananampalataya. Mahalaga rin po na maunawaan na ang Diyos lamang po ang nagbibigay ng biyaya at nagpapagaling sa kung anumang may sakit na meron po tayo. Ang mga santo po ay mga instrumento lamang na ginagamit po ng Diyos upang ipahayag ang kanyang kapangyarihan at pag-ibig. Kung wala po ang Diyos, wala pa rin pong mangyayari. Kaya ang Diyos pa rin ang pinaparangalan sa tuwing nagkakaroon po tayo ng mga milagro sa mga panalangin po natin sa ating mga santo. Tayo mga deboto po ay nagpapanalangin sa mga santo bilang mga tagapagtaguyod po ng ating mga kahilingan na umaasa po tayo sa tulong at patnubay ng mga ito upang maabot po ang Diyos. Kagaya po ng paghingi ng panalangin ni Kim Chiu na gumaling po ang karamdaman ng kanyang mahal sa buhay. Kaya po ang panalangin po sa mga santo ay nagpapakita po sa atin ng pagkilala sa halimbawa ng mga santo, ng kabanalan at paghahangad ng kanilang patnubay at panalangin. Ito po ay nagpapalakas sa ating mga mananampalataya, sa ating mga deboto at nagpapalapit po sa atin sa Diyos. Again, tayo mga deboto po ay nananalangin sa mga santo bilang mga tagapagtaguyod ng ating mga kahilingan na umaasa, tulong at patnubay ng mga ito upang maabot ang biyaya
mula sa ating Panginoon. Mahalaga ring tandaan na ang lahat po ng panalangin ay dapat na nakaayon pa rin sa kalooban ng Diyos at sa mga aral ng simbahan. Ang mga panalangin po sa mga santo ay dapat na isinasagawa ng may pananampalataya at pagkilala na ang Diyos lamang ang pinagmumulan ng lahat ng biyaya at pagpapagaling. So ayan po mga curious, sana po ay nakapagbigay po ng inspirasyon ang naging pahayag na ito ni Kim Chiu at ang kahalagahan po ng mga santo sa ating buhay bilang isang Katoliko.